So isang napakagandang panalo para sa Golden State Warriors dahil tinalo lang naman nila ang sinasabing malakas na big lineup ng Denver Nuggets mga kaibigan, sa score na 137-131. Napansin ko ang malaking kaibahan sa GSW ngayon na may Al Horford bilang sentro kumpara noon. Kasi totoong nalimitahan na nila si Jokic ngayon, hindi kaya na bastang pigilan ang The Joker, pero at least nalilimitahan na nila ng kunti, kung nooy talagang binubuli lang sila ni Nikola Jokic sa loob. Ngayon ay hindi na basta-basta mabubuli ang kanilang depensa sa ilalim dahil sa may matibay na katulong na si Draymond. Kahit papaano ay nakakapalag na sila sa mga higanting sentro ng ibang team gaya kay Nikola Jokic. Kaya naman totoong kakaiba po ang Dubs ngayon dahil sa dagdag na Al Horford sa grupo nila, isang player na kayang dumipensa ng mataas na level sa ilalim. At pinapalalim din nito ang second unit nila kung saan balanse ang scoring ng kupunan sa mga laban nila. Hindi lang bastang umaasa kina Steph at Jimmy, nakakagalaw ang lahat ng maayos dahil kay Horford. Wala pang Moses Moody, Seth Curry at DeAnthony Melton sa lineup nila ngayon, paano na lang kapag tuluyang makumpleto na sila. Kaya naman gaya ng sinasabi ng karamihang fans na malaki ang chance nilang makaakyat sa top this season kapag healthy lang ang lahat, lalo na ang mga core nila. Ngayon ay dito na tayo sa kahanga-hanga na diskarte ni Steve Kerr sa last 21 minutes na lang ang natitirang oras sa game clock, kung saan gumuhit ang Warriors coach veteran ng matibay na depensa para ipunte sa overtime ang laban. Dahil sa alam niya ang two-man game ni Jamal Murray at Nikola Jokic ang pamatay na opensa ng Denver Nuggets, kaya binigyan niya ng matinding challenge ang dalawang superstar ng Denver. Unang kapansin-pansin na hindi na bago sa atin na pinapalabas talaga ni Kerr si Steph kapag need nilang gumawa ng defensive stop para manalo. Pinalitan ni GP2 si Steph, tapos gusto ko rin talaga ang mataas na IQ ni Butler sa depensa, kung saan itinulak niya dito si JK para dikitan si Gordon. Pero ito talaga yung focus dito mga kaibigan ng two-man game ni Jamal at Joker, kaya si Draymond Green ang nilagay niyang bantay kay Murray tapos si Horford kay Jokic. Para sa switch may Draymond pa rin napipigil kay Joker, kung maliit ang bantay ni Murray ay matik magmi-mismatch talaga pagdating kay Jokic. Totoong hindi basta-basta na coach si Steve Kerr. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo tungkol sa diskarte ni Steve Kerr dito? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat.